Good afternoon mga kawailaw. Ayan na nga po. Nakalimutan ko na kung anong araw ito, umaga ba ito or hapon. Ayan, ito po ang aking ginagawa bago po kami pumunta ng dialysis ng aking alaga. Ito po yung aking mga inihahandang gagamitin bago po kami pumunta sa dialysis section. Ayan. Sa kasalukuyan kami po ay nasa 13th floor ngayon dahil dito kami naka-confine. So ayan, iniisa-isa ko na po ng lagay sa aking paper bag or eco bag. Yan, ang ating mga anik-anik. Ayan, ito yung mga ginagamit ni Lolo. Ayan, like ito yung face mask, gloves, surgical gloves. Kailangan ko po yan pag pinupush yung kanyang mga diaper. Ayan, diaper na malaki, tapos yung napkin, ayan, tissue, at ang ating pouch. Siyempre magugutom tayo ng dinner, so dala natin ang ating wallet. Kailangan ko ng charger at ang aking headset, but dahil bawal pa ang maingay doon, nasa lobby lang tayo. Pagka si Lolo po ay nasa dialysis, nasa lobby po ako kasi doon po ay allow ang cellphone. Pag nasa loob po, hindi po allow ang cellphone, so kailangan ko magdala ng headset para doon tayo sa lobby. Yan, andun kami lahat ng mga wailaw, ayan, like mga Vietnamese, Indonesia, Thailander, ayan, nandyan kami. At ang mga Chinese din na kaibigan namin na mga nagbabantay ng kanilang pasyente. At ayan, at nailagay ko na nga rin po yung garterize, yun yung tinatali sa kanya pagkatapos ng dialysis. At yung kulay white na pang support, ayan, yung pangtali sa kanya para hindi siya nagwawala. Dala ko rin po yun. At yung iba pang mga kagamitan like jacket, ayan, yung kanyang bonnet, kasi pag once na dinadialysis po siya, nakakaramdam siya ng malamig ang kanyang katawan, malamig ang basta kahit po kumutan mo siya ng 2 or 3 na comforter, malamig pa rin para sa kanya. So kailangan prepare lahat, handa lahat. At itong ating dishwashing, ang tawag dito, hand wash, hand sanitizer. At kailangan natin magdala rin ng plastic kasi dyan natin nilalagay yung mga tissue na gamit na ni Lolo. Ayan, lalagay na natin isa-isa lahat sa ating eco bag. Ayan. At ang ating pabango, ayan, dahil once na nagpupo si Lolo, spray natin para hindi kumalat yung amoy, para hindi nakakahiya sa kapitbahay. O, diba? At ayan na nga, tanaw na yung araw sa labas. Ayan, time check po, ayan po ay nasa 4:30 na ng hapon kasi 5:30 or 6 po ang kanyang dialysis. So alam ko po yan is hapon. Ayan. At ayan na nga, inaalog-alog ko na nga yung gatas ni Lolo para sa pagpapainom ko sa kanya. Ayan, bago tayo umalis papuntang dialysis, need natin na painumin muna ng gatas si Lolo. At yan, dahil nga po mabilisan lang po ito kasi nga naka-NGT naman si Lolo. So prepare ko muna yung ating 30cc na tubig. At yan, at yung ating gamot na binabati natin dun sa tubig. Ayan, para mamaya madali lang siyang painumin. Kasi yung NGT po, napakaliit lang po talaga ng butas niyan. Pagka po yung powder na gamot, hindi siya nalusaw, mahirap pong ipasok sa loob. Ayan, bago natin simulan yung ating pagpapainom ng gatas kay Lolo, ganito yung ginagawa ko sa NGT. Ayan, check muna natin yung kanyang hose kung may hangin. Ayan, kasi once na may hangin po yan, hindi natin tinanggal or diretso nating pinainom, magkakaroon siya ng kabag. So kailangan natin check, pero bago ang lahat, ayan, taas muna natin yung kanyang bed. Ayan, then i-check na natin yung kanyang NGT kung may hangin. O diba, paundot-undot yung ating camera kasi mahirap. Ayan, o diba, harang-harang yung kamay ayan, yung NGT po niya is maiksi, hindi siya hinabaan kasi nga po hinihila niya palagi. So yung NGT na yan, kailangan ko pang ikabit. Pagkatapos niyang painumin, tatanggalin ko ulit yung kaputol para hindi niya hinihila. O ayan, nakaharang na naman ang ating mga daliri, ang ating mga kamay. Ayan, o diba, ayan. At ayan na, mag-uumpisa na tayo magpainom ng gatas kay Lolo. Ayan, excuse lang po yung naririnig nyong pagharap. Ayan na yung aming katabing
kwarto. Ayan, yung isang lolo. Ayan na nga, nilalagay ko na doon sa syringe yung milk niya. Ayan, unti-unti lang nating ibababayan. Huwag po mabilisan kasi once na mabilis po yan, mabubunsol yung ating pasyente. So, dahan-dahan lang po hanggang sa maubos. Ayan. Diba? Dahil sa oras na mga yan po ay si Lolo ay tulog. Kaya hindi kami nag-aaway. Ayan. Ayan, at dito nga po, ayan, magpapainom na tayo ng gamot ni Lolo. Ayan, kailangan ko lang kumita ng syringe para hindi po mahirap painom. Ayan. Yan pong ating gamot ay nabinabad ko na po yan sa tubig na 30cc. Ayan, ayan, i-inject na lang natin. Ayan, gamitan natin ng syringe para mabilisan. Tsaka para malinis, makasiksik lahat. Ayan. Meron din siyang tinatawag na Isangen. Yan po yung parang probiotic. Ayan, parang mabilis siyang matunawan. Ganon. Yun. Kasi nga po hindi siya nadudumi. So, ayan. Alam niyo po yung gamot na yun, tumalsik sa damit ko. Sumabog sa damit ko. So, yung damit ko po kulay dilaw na. Hindi na siya maalis yung mantya. At ayan na nga po, gamitan na natin ang syringe para pumasok siya dun sa loob ng NGT. At para mainom na rin ni Lolo yung gamot. Ayan, naubos na nga po. So, additional po tayo. Yung 30cc naman na probiotic ang ating ipapasok sa loob ng NGT. Ayan. So, sa totoo lang po, mahirap mag-alaga ng naka-NGT na pasyente. Ayan. Lalo't malurit ang ating alaga. So, kailangan talaga mahabang pasensya. Kasi once nagising po yan si Lolo, talagang hindi mo yan mapapainom ng ganyan. Hihilahin niya po yan, yung NGT, palaging mapipigta siya. At ayan na nga. Diba, natapos na rin tayo. So, painumin na natin ulit ng tubig para malinis yung NGT. Ayan, tapos na. At pagkatapos po yan, ayan, tatanggalin naman natin yung NGT dahil tapos na. So, ilalak natin yan bago natin tanggalin yung kapiraso ng NGT. At ang matitira lang yung kapirasong nakausli sa kanyang ilong. Yan. So, ganyan lang po. Ayan, tinanggal ko na. So, mamaya naman gagamitin natin yan pagka, ayan, diba? Tapos lilinisin ko po yan. Dadalhin natin doon sa labas. Sa may, merong dirty kitchen ng hospital. So, doon ko yan nililinis lahat. Ayan, bago ang lahat, ayan, baka makalimutan yung ating tumbler ni Lolo. Kasi kailangan niya ng tubig. So, ilalagay ko din yan doon sa eco bag tsaka yung towel. Yung towel po yan yung pinangkakamot ko sa kanya. Kasi nga, hindi pwede yung pangkamot niya kasi magsusugat yung kanyang kamot. So, towel ang gagamitin ko. Ayan, lalagay natin sa eco bag. Habang nandyan pa tayo, so kailangan isipin pa natin kung ano pa yung ating dadalhin punta sa dialysis section. Ayan. Para hindi tayo babalik-balik akit baba kasi sa dami ng tao, ang daming gumagamit ng elevator. Ayan. Kahit 12 na pinto yung elevator nila, 12 door, hindi pa rin sapat sa dami ng tao ang gumagamit. So, yan, papunta na ako sa dirty kitchen yan. Huhugasan ko na po yung syringe at yung NGT ni Lolo. Para po, pag dumating yung aming sundo, assistant yan sa hospital, diretso na kami pababa sa 4th floor. Ayan. Linisin ko to.
waiting sa susunod.